We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga dagkong balita karong adlaw. 7 ka pribadong eskwelahan sa Cebu Province temporaryong manira. 19 anyos nga gireklamong ng rape ug silingan nadakpan. Reaksyon sa balaodon nga magdili pagbaligyag junk foods ug tamis nga mga mainom sa mga eskwelahan sayran. Midwife nga nipaanak sa namatayng 16 anyos posibleng ikiha sa pamilya. Ang till death do us part gipamatud-an sa kaslunon sa ilang photoshoot. Ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. 7 ka mga pribadong tunghaan sa lalawigan Sugbo ang miduso og temporary closure sa Department of Education. Posibleng ang kaubos sa enrollment ug ubang mga suliran mugna sa pandemic ang nakatukbod sa mga private schools nga muhunong una sa ilang operasyon. Gipangitaan na kini og pamaagi sa DepEd ug sa kahugpungan sa mga pribadong tunghaan nga matabangan ang apektadong mga tunghaan nga makabalik og abli. Ani ang report. Gibutyag sa Department of Education nga adunay 7 ka mga private schools ang temporaryong nanira ug duha usab ang hingpit nagyong mitak-op sa ilang operasyon. Gikumpirma kini ni Dr. Leo Aberion, ang presidente sa Cebu Province Association of Private School Administration kon SIPAPSA, atol sa induction sa mga bag-ong opisyal sa hugpungan nga adunay 208 ka mga miyembro. Ang low enrollment may unang hinungdan. Kasagaran is low enrollment. Gamay dili na maka-sustainer sa sweldo o sa mga expenses. Suma ni Dr. Marilyn Andales, ang Division Superintendent sa DepEd Cebu Province, nga mangita silog pamaagi aron maabagan ang mga nanirang tunghaan nga makabalik sa operasyon uban sa suporta sa SIPAPSA. We'd like to also maybe visit these schools basin sa amo ang on capacity asa may makatabang ang association pod asa makatabang kay malipay biyata nga naay mga private schools. Giangkon sa Pangulo sa SIPAPSA nga grabing napiktuhan sa pandemya ang ilang sektor ug sa mga katalagman nga niagi sama sa bagyong Odette. Apan hinay-hinay na kining nakabangon karon ilabi na sa pagbalik sa face-to-face classes. Usa sa pamaagi nga makatabang dili lang sa mga private schools kundi apil sa mga public schools ang absorptive placement. Gihulagway kini nga win-win situation diin ipagamit sa mga private schools ang ilang mga bakanting classrooms sa mga tinun-an sa public schools. Madi-congest na ang mga pampublikong tunghaan ug dili na kinahanglang mugasto ang gobyerno sa pagtukod og mga classrooms. Apan, adto na lang sa mga private schools ihatag ang subsidy nga maggamit sa operasyon. Alang sa DepEd, dako kini kaayo ug matabang. Samtang kung adunay nanira nga eskwelahan tungod kay ubos ang enrollment, aduna usay mga private schools nga misaka ang enrollment. Mato ni Dr. Greenville Sulon, si SIPAPSA official ug usa-usab ka school directress nga gikan sa 500 ka mga enrollees panahon sa pandemic, karon dul-an na sa 1,300 enrollees ang ilang tunghaan. Admitido si Dr. Solon nga
naapektuhan sila sa pandemic ug sa bagyong Odette apan adunay mga pamaagi nga makasugakod o gusto niya kining mapaambit sa mga miyembro aron mulungtad ang eskwelahan. No matter good nga, we need to be creative, we need to find ways, and then as private school, basta lang mo follow lang ta sa ruling sa the DepEd, we can establish different modalities as long lang the learning would still continue for the kids. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 19 anyos nga lalaki gipasanginlan nga ng rape sa iyang 14 anyos nga silingang babae. Amang suspitsado gidakop sa masakop sa Carcar City Police. Matod sa hipis sa Carcar City Police nga Pebrero ni tuiga ang 14 anyos nga dalaga gikan nagapalit og tambal apan giingon kalit lang gitiunan og kutsilyo sa 19 anyos nga suspek og giamong-amungan. Atos pagdakop sa mga otoridad, wa ra hinuon ni sukol ang suspek. Unsay reaksyon sa mga stakeholders ni ining plano karon nga hingpit nang idili ang mga chichirya ug dili healthy nga mga pagkaon sud sa mga eskwelahan ug sa mga tindahan palibot niini. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa ipapasar nga Senate bill ni Senator Lito Lapid gitinguha ang pag-establishar sa Healthy Food and Beverage Program. Ubos niini ang sugyot sa hingpit gyud nga pagban sa mga junk food ug sugary drinks sa mga eskwelahan. Sa pagsusi namo kaganiha sa Cesar Cabahog Elementary School sa Looc, Mandaue City, daw uyon hinuon niini ang among mga nahinabi. Adunay kantin ang eskwelahan apan temporaryo nga gipasirad-an kay matud pa wala matuman ang mga health protocol ug magtapok ang mga estudyante. Maong giawhag ang mga tinun-an nga magbaw na lang sa eskwelahan. Sa pagkaon nila, i-permanent sa integrate sa mga subjects about sa ilang health kung unsa gid ang angay nilang kaunon. Not allowed man sa mogawas sa room during class hours silang klase. Then tanang snacks nila gibaon na sa mga bata. Sa gawa sa eskwelahan, mabantayan nga dunay mga tindahan sab nga namaligya og mga junk food. Kung mapasar ug mapirmahan ang balaod nun, idili sab ang pagbaligya, distribution ug promotion sa dili healthy nga mga pagkaon usa ka gatos ka metros gikan sa perimeter sa eskwelahan. Pipila sa mga tindera miangkon nga healthy nga pagkaon man sab kuno ang ilang tinda apan may uban nga mga bata nga mangita gyud kuno og chichirya. Apan kun mapalabang ang balaod, andam sila nga mutuman niini. Mangita gid chichirya, sir. Mo ba? Mangita gid niya. Ako sukad sa kuan wagi ko nga ninda ng chichirya. Oo. Nga mga inani kalamay. Juice nga chocolate. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Human sa duha ka tuig, halad Inasal Festival sa Dakbayan sa Talisay, subling sa ulugon ug mas gipabongga pa. Dunganan kini sa uban pang mga kalihukan sama sa night market. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa ulugon ng dakong fiesta sa Dakbayan sa Talisay karong Oktubre. Ganihang buntag, nagtagbo na ang mga department head sa Talisay City Hall aron tukion ang naglinya nga mga kalihukan nga sugdan ning buwana. Ilabi na nga gusto ni Mayor Samsam Gulyas nga subling himuon ang tanang kalihukan kaniadto atol sa kapistahan. Yes, actually, daghan kita giplano for the fiesta. Ang Halad Inasal will be part of the fiesta. As far as priorities is concerned, maghimo kita kalingawan in 2 areas in the city of Talisay, diri sud sa City Hall ug dito sa Poblacion Park. Gani niya itong weekend, gibuksan na ang Mayor's Cup o sa sports event nga salmutan sa tanang barangay. Gawas sa Halad Inasal Festival. Halos kada hapon hangtod sa gabi adunay kalihukan nga paygayon diha sa City Hall ground o sa barangay Poblacion diin nahimutang ang simbahan sa Santa Teresa de Avila nga maoy magfiesta. Sa session ganihang buntag giuyunan sa konseho ang giduso nga resolusyon ni Konsehal Lister Daan pagdeklarar sa bulan sa Oktubre nga Tourism, Arts o Culture Month sa Dakbayan sa Talisay. Para tanang kalihukan with arts and culture and the history of Talisay, diyan nato ibutang. So nanay Halad Inasal Festival, ibalik nato ang tanang kalingawan sa pista. Halad Inasal Festival, Miss Talisay, magpabanda ta, nasa disco. There will be we will put in the spotlight all our Talisay song artists, Talisay painters. There will be a dog show. Oba ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Manayng Cabreros desididong mapasaka og kaso batok sa midwife nga mipaanak sa 16 anyos nga si Mary Grace kinsa namatay usa ka oras human manganak. Ani ang report. Uban ang God Focal sa Barangay Basak, midangup kaganihang buntag sa buhatan sa Regional Forensic 7 si Crisanta Cabreros, inahan sa 16 anyos nga si Mary Grace kinsa namatay usa ka oras human manganak. Buot ni Crisanta nga mapa-autopsy si Mary Grace aron masuta gayud ang hinungdan sa kamatayon niini. Apan kay nalubong na si Mary Grace niadtong August 31, gikinahanglan una kining ma-exhume. Ang gi-required na dito is katong exhumation permit from LGU of Lapu-Lapu City. Then ang katong investigator og naa na ma-comply na tong requirements mo connect sa doktor nila. Giangko ni Crisanta nga dihang anaa pa sa hospital ang patayng lawas ni Mary Grace, gitambagan siya sa medical legal officer nga mas maayong mo-autopsy kini sa dili pa malubong. Apan mibalibad siya og mipirma og waiver nga dili niya ipa-autopsy ang patayng lawas sa iyang anak. Kay ming anak man si Dok nga autopsy niya, nam ko ni bayad niya, ang anak man siya nga 8,000 ko wala koy kwarta ika pa autopsy kay akong pares na priso pud baya niya. Walang-wala gyud mi niya, ang anak siya nga payag kag waiver ma'am. Gipasabot ni Crisanta nga kung aduna lang sila'y kwarta, buot gayud niyang mapasakaan og kaso ang midwife nga si Elisa Vergara kinsa maoy mipaanak kang Mary Grace. Apan tungod kay way igong ikasarang, nagduha-duha ang ilang pamilya. Naikag sila nga mopadayon sa pagpangita og hustisya sa kamatayon ni Mary Grace. Human mitanyag si Basak Barangay Captain Isabelito Dainarla nga mutabang kanila. Dili siguro kay wala man jud kwarta. Pero sikap man yun ningusog yun. Ngayon yung tabangan. Pero masuta og unsay yoy asa igo ang medisina nga gi-inject niya. Sa ako sang side, pinidoon mo sa barangay nga itabang, mutambang ko niya kaya ako sa ipasaligan niya. Kung talanglit mo reklamo katabangan tika o kana mga bayranan o ngay bayranan, ako rin mo shoulder na personal na kung tabang nimo. Ay wasag mo kibaw may hanga ni perma siya gider sa ospital. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Formal lang gisubhan ang mga bag-ong classrooms ug pasilidad sa Mandawi City College. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gihimo ang inaugurasyon ug turnover sa bag-ong pasilidad sa Mandawi City College kaganiha. 12 ka mga bag-ong modular classrooms nga gipatukod sa city government ang napuno sa pasilidad sa eskwelahan. Gawas niini, gitukod sab ang canteen, clinic ug mga opisina. Ang lakang gihimo subay sa awhag sa CHED nga i-comply sa MCC ang mga requirements aron sila mo qualify sa Unifast program sa gobyerno. We are actually preparing this also for CHED to check for our application sa COPC. Kay this is needed man sa classrooms, offices like clinic atong guidance office. Karong si Manaha lang nagsugod ang klase sa eskwelahan. Blended learning o sagol pa hinuon kini, dunay nag-virtual ug ang uban nag-on-site classes. Apan posibleng sunod semester, full face-to-face na ang ipatuman. Karong tuiga, may moabot sa 2,100 ka mga estudyante sa tanang programa sa eskwelahan. It's smooth. At the same time, of course, as in all opening of classes, naagitay gitawag og mga adjustments pa, no? Adjustment period. Samtang gipahibaw sa mayor nga plano sa syudad, himuong departamento ang MCC aron mas matutukan kini ug mapunduhan gyud gikan sa annual budget sa dakbayan. Dili na assistance, kundi ang budget appropriation will be part and parcel of the annual budget, no? Kada tuig na siya. We can also provide the sakto na compensation sa atong mga faculty members. Ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga manindahay haduol sa mga tunghaan miangal sa plano nga didaan sa pagpamaligya og mga junk food ug mga matamis nga pagkaon. Samtang DepEd mihangop sa laka nga ginuso karon sa Senado. Ani ang report.
Sa gawa sa eskwelahan sa Barangay Lahug sa Cebu City, naabtan nako kini mga gagmayng panginabuhi sa bisan unsa nga baligyang pagkaon. Ang lami ang homemade ice candy mao'y baligya ni Bening Gulciano nga kinaham usab sa mga suki. Samtang aduna usay baligya nga palitaw, munchkin ug kabkab nga gibutangan og arnibal. Ang gamayng tindahan ni Silvestra mao'y gikuhaan niya og magamit sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Klase-klaseng baligya adunay junk food ug soft drinks. Busa, nabalaka sila nga makulban sa kaldero kung ugaling mahinayon ang pagduso sa balaod noon sa Senado nga magdili sa ingon ni ining nga mga produkto haduol sa eskwelahan. Dili lang po doon ta, kay kani may laman sa mininamo, good sir, nga mga yunani. Nakakita og suporta ang mga school vendors gikan sa mga ginikanan nga dili angayan nga initan ang mga vendors kay igo lang kining nanginabuhi. Sama nining usa ka inahan nga nagbaon pa og soft drinks, dili kuno alang sa anak, kun dili alang kaniya nga naghuwat sa gawas. O okay naman sir, uy, kinabi just time nga uhawon sad ta. Maluoy sad ta sa mga negosyante kay mao man sad ng pangita nila. Kaming mga senior, wa jud mi lain kapadulngan kanilang ginagmay nga baligya. Kay dinawa na biyem dawat na mo waitress, mga senior nami. Nya way mo dawat na mo sales girl. Apil lang ni beauty pageant. Samtang gihangop sa DepEd ang gidusong lakang karon sa Senado sang litdugay na kunong gusto nila nga mapanalipdan ang mga bata gikan sa kadaot nga mamugna sa mga pagkaong tamis ug sa junk food. Mas maayo man kay ato man nang i-advocate nga healthy food gyud no nga ang i-serve sa mga naman ay mga canteen, no, school canteens kay concern pud ta sa health sa ato ang mga kabataan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagsugod na ang National Bureau of Investigation o NBI sa pagsusi sa pagpang-ambush sa usa ka abogada ug iyang batan-ong anak. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, gawas sa kapulisan, nag-imbestigar sab karon ang NBI nining nahitabong pagpang-ambush sa usa ka babaeng abogada. Setyembre 2, nakadawat og komunikasyon ang National Bureau of Investigation kabahin sa nahitabo kang attorney Karen Quinianola Gonzalez. Pinaagi sa igsuon sa biktima, gihangyo niini ang pagsud sa NBI sa maong kaso. Maong milusad og pakisusi ang NBI Cebu Office nga nagbase sa Mandawi sa gikonsidera nila nga command case. Inabagan sila sa mga personnel sa ilang regional office aron makahipos og impormasyon. We consider this a command case considering the impact of this case to the public, especially to the legal profession, no less than the IBP and other concerned sectors. Usa sa una nilang gibuhat ang paghipo sa mga CCTV footages. Taas-taas ang proseso kay lakip niini ang gikan pa sa gitrabahuan sa biktima sa Cebu Ports Authority. Until such time that she was ambushed along Edge Cortez. Pasabot sa NBI, parallel investigation ang himuon nila, sanglit nag-imbestigar na sab sa maong kaso ang Philippine National Police. Matod ni Pura, posibleng makig-discuss usab sila sa kapulisan kalabot sa ilang mahipos nga impormasyon. Lan lakip sa motibo nga gisusi karon sa NBI kung work-related ba kinitabong pagpang-ambush o baka may personal nga hinungdan ngadto sa biktima. Lan? Daghang salamat, Nico Serino. 25 na sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay ang nasusi sa mga sakop sa Talisay City Fire Station. Nasuta nga pipila sa mga eskwelahan, doon na pa'y kuwang sa pag-comply sa Fire Safety Code. Ano ang report ni Femery Dumabo?
Sa 44 ka mga pampubliko nga eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay, giuna-una sa pag-inspeksyon ang mga anaa sa coastal ug urban areas. Matod ni SFO3 Guillermo Pigarido ang tigpamaba sa Talisay City Fire Station nga gikonsiderar nila ang mga apektadong lawak sa ringan ug building tungod sa bagyong Odette. Atol sa ilang pag-inspeksyon, gawas kun aduna bay fire exit o dili ba daot ang ilang mga electrical wirings, gisusi-usab kun aduna bay mga gikinahanglan ng mga fire extinguisher ug ang alarm system. Matod ni Pigarido, aduna gipipila nga kulang pa sa mga requirement. Naman ko yung mga building after sa audit nga nangaguba, then tanawon sa nato atong gi-consider nga ipa-check ang ilang mga electrical wirings. Gamay ra magyud ang budget with regards to that, kanang additional nga mga requirements for fire safety. But ato lang yung gi-consider nga at least through the years nagsigis lag hinahinay lag comply. Giklaro hinuon sa Talisay City Fire nga ang maong mga kulang minimal lang. Samtang gawas sa halos kada adlaw nga pagpahinumdom sa publiko sa paagi paglikay sa sunog, subsub pa nga kalihukan unyang himuon sa BFP Talisay. Ilabi na kalabot unya sa mga Christmas decor ning bare months. At the same time, itanaw sa nato ang safety sad sa mall, sad sa mga tindahan. Dili lang ingon ang mga baligya, kundi ang mga agianan nga kung magdaghan ang mga tao, safe ba ang mga tao in case kung na-emergency. Uba ni June Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa umaabot nga Sabado na, sugdan ang gitawag nga biggest season ever, ang NCAA Season 98. Gawa sa mga duwa, angay usab atangan ang opening ceremony nga live makita sa Araneta Coliseum ug simulcast sa GMA ug GTV. Si Chelo Valiana sa report. Human ang malampusong pagtapos sa NCAA Season 97, musunod na sab ang kick-off sa gitawag nga biggest season ever sa labing una nga liga sa Pilipinas, ang NCAA Season 98. Doon na kini tema nga Achieve Greatness Every Day. Sa media launch sa Season 98, may atubang sa sports ug entertainment media ang 10-member school sa NCAA. Ang Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines, Mapua University, San Beda University, San Sebastian College Recoletos, University of Perpetual Health System Delta ug ang host school sa NCAA Season 98 nga Emilio Aguinaldo College. Present sab sa media launch ang management committee, coaches sa men's basketball teams o pipila sa mga star players sa member schools. Mainiton sab nga gidawat ato sa media launch sa Commission on Higher Education ang gisumeter nga requirements sa NCAA nga compliance policies and guidelines of the return to collegiate athletic training. We will all achieve greatness every day for the sake of our audience and for the sake of sports development in this country. Formal sab nga gipaila-ila sa media ang mga NCAA Season 98 host o mga Season 98 courtside reporter. Kinina ang ikatulong season sa NCAA diin broadcast partner ang inyong Kapuso Network. We at GMA Network, led by our Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon, especially your Synergy team, we are very excited to show the fruits of our meticulous planning and preparation for Season 98. Kulbahinam sab ang opening ceremonies karong Sabado nga puno og performances gikan sa special guest performers nga Kapuso artist. Siyempre uban sa school spirit ang mga muses sa 10-member school sa NCAA, apil na ang ubang mga sikat nga artista ug host sa GMA. Mag-perform sab ang NCAA Season 98 cheerleaders. Masaksihan kining tanan nga live sa Araneta Coliseum og simulcast sa GMA ug GTV alas 2:30 sa hapon nga pagasugdan sa men's basketball games. Oban ni Rod Prado, Chalo Valiana, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gigahinan og usa ka espesyal nga adlaw nga adunay lain-laing sorpresa ug pahalipay ang kabataan nga adunay cancer.
Pamaagi sab kini aron makahipos og suporta alang nining maong kausa. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Mga naka-superhero costumes nga bisita. Lakip sila sa milingaw sa makabataan nga mitambong sa Hope Drive ni adtong Domingo. Ang kalihukan gilusan aron matreat sa usa ka espesyal nga adlaw ang mga kabataan nga dunay leukemia. Usasab sa mga aktibidad ang pagpadisenyo sa makabataan ug mga mask susama sa ilang paborito nga superhero. Parte kini sa pag-highlight nga ang mga kabataan superheroes mismo. I know that you are fighting for them, and you keep fighting, okay? And we're going to fight with you. We're going to fight cancer with you guys. You're not alone. These kids are the ones that are battling every day. They're going for their treatments. Their bodies are experiencing so many things, but yet they still are playing and joyful and happy and not complaining about their situation. So they really are our superheroes. Sa kalihukan gitapok ang lain-laing mga sponsors nga dunay sorpresa ug serbisyo sa mga kabataan. Dunay mga regalo, pagkaon, libreng dental check-up pa sa dentista ug clinic nga partner sa advokasya. We know the struggles of the families. We're not only after the patients, we're also after the ones who also takes care of the patients. Ang mga kabataan giatiman sa usa ka NGO nga miabag sa ilang mga panginahanglan labi na sa treatment ug pagkonek sab sa lain-laing grupo nga makatabang kanila. Sama kang ginang Mary Jane kansang 11 anyos nga anak nga si Matthew na diagnose sa maong sakit. Nakumpleto na unta ang iyang treatment apan kay nag-relapse, maong nagpatambal na usab. Nagpasalamat siya sa abag nga ilang nadawat. Kay kung walay foundation sir, dili na ako mapatambalan akong anak kay asa man ko mangita og tambal na ang tambal mahal ba ya kay kung moana na kag kanang K-pod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news alang sa mga kapuso sa kalikasan. Adunay 200 ka mga punuan sa kahoy ang gipangtanom sa mga sakop sa Cebu City Jail Male Dormitory sa BJMP. Dili lang kahoy kundi mapuslan ug makaon usab ang mga bunga niini inigabot sa panahon. Ang mga fruit-bearing trees naglakip sa guyabano, kape, mangga ug uban pa nga anaa gipangtanom sa Osmeña Shrine sa Barangay Kalunasan. Ang pagpananom og mga kahoy sa BJMP ubos sa programa nga Amuma sa Kalikupan. Mao ang pag-celebrate sa 31st BJMP Region 7 Anniversary. So simultaneous kini siya nga activity nga gilangkuban sa tanan nga jails region-wide. Ang pagpadayon sa atuang pagpakabana alang sa Kalikupan, under sad ni siya sa tong banner nga Amuma alang sa Kalikupan. Mipatok sa social media kining pinalahi nga prenup photoshoot sa engaged couple nga gihimo sud sa samang. Ang ilang tema nga Till Death Do Us Part nagpakita sa ilang tiunay nga gugma sa usag-usa. Sayranta ang ilang istorya pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Till Death Do Us Part. Kini ang sagad natong madunggan atol sa adlaw sa kasal sa mga misud ug kaminyoon at tubangan sa altar. Nagpahinumdom kini sa mga bag-ong kasal nga bisan pa man sa kalisdanan, ang kamatayon lang ang magpabuwag sa kaminyoon. Kini ang napiling prenup photoshoot theme sa engaged couple nga sila Naftali Manggubat ug Michael Vincent Cortez nga gikabiliban sa mga netizen. Gipahigayon ang ilang prenup photoshoot sud sa Bugo Municipal Cemetery. Nakadesider ang duha nga butangan og color itom ang ilang prenup photoshoot paghulagway silang ngit-ngit nga kasantian kaniadto. Amo yung gisabutan nga kanang nga dili kung mag-prenup man gani mi, it's all about our life yun kung unsa mi sa before mi nga nagkaila until sa karon nga maabot na gyud ang amo ang kuan kung ingon pa road to forever. Sumapa, sud sa unom ka tuig, ubay-ubay ng mga hagit ang misukod sa ilang relasyon apan malipayon silang moatubang sa altar karong Oktubre 8. Ang ilang love story nagpamatuod lang sa panultihon nga sa kataas sa posisyon sa simbahan gihapon ang padulngan. Kauban si Clans Gabutin, Marco Giabella. Balitang Bisdak. Mga ginikanan ug magtutudlo uyon ra nga mamahimong balaodnon sa nasod ang giluso ni Senador Lito Lapid nga balaodnon nga nagdili sa mga junk food nga baligya sa may eskwelahan.
Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Atul sa snacks time o recess, usa sa itudlo sa mga bata o mga tinunan kining nagkadiang chichirya o junk food. Gani paspas ang kaon sa bata kun kini ang snacks. Sama na lang niining grade 3 o grade 2 students. Giangkon silang lolo nga digid unta siya gusto nga junk foods ang kanon sa mga apo. Apan kay muhilak man mapalitan na lang. Matod sab niining inahan, makita man gud sa mga bata sa mga tindahan bisan na sa kantin sa eskwelahan ng mga junk foods. Maong mapugo sila og pagpalit niini alang sa ilang mga anak. Mas mayo noon nga bawal jud nga anak kay makadaot magulo sa bata. Kasi noon, pwede ra sa noon. Makadaot maguning junk foods. Pero kung walay baligya sa sod or bisag duol sa eskwelahan, mas mayo kay di ba Mas mayo sa rin noon. walay baligya. Wala jud nga na baligya kay murag di jud matinta lang bata sa. Kaya kung mga aposos kusuga jud mga aon na. Para safety food sa mga kuha nila ba sa health food nga para dili maunsa ang mga bata, then iwas food sa kuan. Kay nga naman kung naslay makita pa naron o mapugos yung kagpalit, no? Oo, jud kay mao mo jud matudlo nila jud. Kay dili palitan mga hilak man gud sila. Pero karera sila nakakaon. Sa kantin sa usa sa mga pampublikong eskwelahan sa Talisay City, dayag yun ang mga nagbitay pa nga mga junk foods o ganaw sa mga sugary drinks. Hinuon matod sa ilang guidance counselor, anda mang eskwelahan musunod kung unsa unyay ipatuman nga balaod. Kumapas na gyud sa into law, wa iti mahimo ang school to follow ra gyud kung sila ka-stipulate sa law. Pagkaon ba dapat na control, na especially kan mga junk foods, di gyud na siya pwede. Mura na siya magpatabang sa ginikanan nga kung muhangyo mi kang kung magpabawan mag silang bata, as much as possible nutritious food ato ipakaon sa bata. Apan ni ay lola nga bisan kun makita pa mga baligyang junk foods, di gyud niya tugutan nga makapalit ang iyang apo niini. Di man na ako pagkanog junk foods. Pabawnan na rin ako kanon. Di mo ko pwede papalito na ko siya ako isang giingnan nga ayaw pagpalit. Kaon siya og kanang martis. Kanang martis ba nga inani junk foods? Nga UTI siya. Mauro gito hinundan. Sa giduso nga Senate Bill 1231 ni Senador Lito Lapid, kung mahimo na kining balaod, idili sud sa mga eskwelahan og bisan sa mga tindahan nga naa sa usa ka gatos nga metros gikan sa eskwelahan nga makabaligya og mga junk foods ug mga sugary drinks. Oba ni June Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. 240 kabagong mga flood walker o gamit pang ubog sa baha ang gidunar alang sa mga traffic enforcers sa Mandaue City. Ang turnover ceremony gihimo sa sports complex. Gamiton kini aron dili maglisod ang mga enforcers sa pagtuman sa ilang tahas, ilabi na kun magbaha-baha. Apan kinahanglan gihapong magman sa trapiko. Gikan kining mga flood walker sa alumni sa usa ka pribadong eskwelahan. Diin ang ilang kaubanan ang nagdisenyo sa maong produkto. Lakip na ang nabantog na designer nga si Kenneth Cobonpue. Gikalipay sa syudad ang maong donasyon kay dako kining ikatabang sa mga personnel sa team. Mga field nato nga traffic enforcers kay ibaw na ka si naruguan si nakuha niya na para bay kami nga typhoon. Pilo siya, dali ra siya bitbiton. Hopefully nga makatabang gid siya kay sa Manila naa na mga LGU nga nipagit nato. Nga diri Cebu gid taga Cebu man ta. So atong gibuhat is amo ra sa gipanghatag. Mayong adlaw sa tanan, gikan diri sa Visayas PRSD Forecasting Section. Kini ang atong latest weather update, Tuesday, September 6, 2022. Padayong nakaapekto ang habagat or southwest monsoon sa may western sections ng northern ug central Luzon. Samtang natin gimonitor na bagyo or tropical depression sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilayo na 1,680 kilometers silangan amihanan silangan ng extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Kini nag-erog sa direksyon sa kasadpan, habagitang kasadpan sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining bagyo or tropical depression. Ang weather condition sa Central ug Eastern Visayas makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat.
Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita may danon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon mga kapuso.